Welcome sa explainer natin ngayon. Pag sinabing Gateway to Northern Mindanao, automatic Misamis Oriental agad niyan, di ba? Tahanan ng mga pamosong lugar. Nandiyan ang White Island sa Camiguin, yung dambuhalang Divine Mercy Shrine, at syempre ang super bilis umunlad na City of Golden Friendship, ang Cagayan de Oro. Marami sa atin pamilyar sa mga lugar na to, pero madalas hindi natin alam kung ano ba yung malalim na kwento nakakabit sa mismong pangalan ng probinsya. Kaya naman, hihimayin natin ang bawat detalye nito ngayon. So ito yung pinakasentro ng misteryo natin. Bakit nga ba Oriental ang idinugtong sa pangalan nito? Ano kaya yung mga kwento at patong-patong na desisyong politikal sa likod ng silangang bahaging ito? Kasi isipin nyo ang probinsyang ito dating bahagi ng isang napakalaki at iisang Misamis. Paano siya nahiwalay at bakit naging sobrang mahalaga ng partikular na silangang bahaging to? Yan ang eksaktong sasagutin natin, step by step. Okay, let's dive into this. Bago natin pag-usapan yung Oriental, kailangan muna nating balikan yung pinag-ugatan ng salitang Misamis. Kasi para lubos nating maunawaan ang isang lugar, kailangan nating silipin kung saan ba talaga nagsimula ang pagkakakilanlan nito, di ba? Yung etimolohiya nito, hindi lang siya basta kwento Literal na salamin siya ng sinaunang pamumuhay at kung paano tayo na-impluensyahan ng mga dayuhan. May dalawang pinakasikat na teorya tungkol dito at sobrang interesting nila. Yung una, galing daw sa salitang kukumis. Ito yung matamis na niyog na paboritong-paborito ng mga katutubong Subanen. Sa paglipas ng panahon, naging mamis hanggang sa tuluyan ng naging misamis. Yung ikalawang teorya naman, galing daw sa salitang Kastila na misa. Kasi nga, malakas yung impluensya ng mga misyonerong Kastila noon at madalas silang magdaos ng banal na misa rito. Parehong solid na teorya, di ba? Isa mula sa kalikasan at mga katutubo natin at yung isa mula sa kasaysayang reliyoso. Ngayon, para mas mapicture nyo gaano nga ba kalaki yung pinag-uusapan nating lugar noong una. Noong panahon ng mga Kastila, ang Misamis hindi lang siya isang simpleng probinsya. Isa siyang napakalawak at nag-iisang teritoryo na sumasaklaw sa mga kasalukuyang probinsya ng Bukidnon, Lanao at maging ang buong isla ng Camiguin. To put that into perspective, ganon siya kalaki. Subukan nyo na lang i-imagine yung pamamahala sa ganyan kalawak na lupain noong mga panahong wala pang modernong kalsada o komunikasyon. Sobrang hirap nun. At yan mismo ang nagdadala sa atin sa puntong ito, ang paghahati sa silangan. Dahil sa sobrang laki ng orihinal na Misamis, kinailangan nilang gumawa ng isang malaking pagbabago noong panahon ng mga Amerikano. Narealize ng mga mambabatas na yung napakalawak na heograpiya nito, literal na nagiging bottleneck sa pag-asenso. Sobrang hirap ng pamamahala, lalo na yung pag-abot sa mga malalayong bayan. Kaya kailangan talagang may gawin para mas mapabilis ang pag-unlad ng bawat komunidad. Let's move to the timeline para makita natin kung paano nabuo tong kwentong to. Mula doon sa isang malawak na teritoryo noong panahon ng Kastila, dumating tayo sa isang napakahalagang petsa, Nobyembre 2, 1929. Dito ipinasa yung Legislative Act No. 3537. Ito yung mismong batas na formal na naghati sa probinsya. Tapos, fast forward ng konti, pagdating ng 1966, tuluyan na ring humiwala yung Camiguin para maging sarili at malayang probinsya. Bale, bawat petsa dito may isang malinaw na layunin, ang mas mapabuti yung pamamahala at serbisyo para sa mga tao. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng Oriental sa pangalan nila? Ito na yung sagot sa kalahati ng misteryo natin. Ang Oriental ay hango sa wikang Kastila na ang direktang ibig sabihin ay silangan o east. Nilagay yan sa pangalan kasi ang tiyak na geographical na lokasyon ng probinsya ay nasa silangan ng Iligan Bay at Panguil Bay. Kumbaga, it's just a formal geographical marker. Isang simpleng solusyon para matukoy yung parteng ito nung hinati ang dating napakalaking probinsya. Simple lang siya, pero sobrang makasaysayan. Siyempre, hindi makukumpleto ang paghihimay natin sa Misamis Oriental kung hindi natin pag-uusapan yung pinakapuso nito. Matapos yung malaking split na yon, lumutang bilang sentro ng komersyo at edukasyon ang bayan ng Cagayan, na mas kilala na natin ngayon bilang lungsod ng Cagayan de Oro. Ito yung naging kabisera at literal na nagsilbing makina ng ekonomiya para sa bagong tatag na probinsya noon. At habang nandito tayo, lutasin na rin natin tong isa pang maliit na palaisipan sa etimolohiya. Saan ba galing ang pangalang Cagayan? Alam niyo ba na nagmula pala ito sa katutubong salita na Karayan? Ang direct translation nito ay ilog or river.
Napaka-perfect ng pangalan, di ba? Kasi yung Cagayan de Oro River talaga yung mismong nagbibigay buhay sa lungsod at naging pangunahing daluyan ng kalakalan simula pa noong unang panahon. And this brilliantly illustrates kung paano lumago ang buong probinsya. Mula sa pagiging tahimik na agrikultural na lugar, unti-unti siyang nag-evolve. Ngayon, isa na itong sobrang boom na modernong sentro ng industriya. Naging hub siya kung saan nagtatagpo yung kalakalan, edukasyon at napakaraming makabagong oportunidad para sa buong Hilagang Mindanao. Isang tunay na success story ng pagunlad. Pero alam nyo kung ano yung talagang nagpapaganda sa kwentong ito? Sa kabila ng mabilis na pag-asenso at pagdami ng matataas na gusali, hindi kailanman nakalimutan ng mga taga Misamis Oriental yung mga pinag-ugatan nila. Buhay na buhay pa rin yung tradisyon nila. Kaya para sa kanila, yung salitang Oriental, hindi na lang siya basta direksyon sa mapa. Naging simbolo na ito ng pagbangon at sumisikat na pag-asa sa silangan. Isang patunay na pwedeng-pwedeng pagsabayin ang pagiging moderno at ang pagmamahal sa sariling kasaysayan. Makikita natin yung perfect balance nito sa mismong kultura nila. Andyan yung mga katutubong tribong Higao nun na patuloy na nag-iingat sa mga kabundukan ng probinsya. Nandyan din yung grabe nilang pagkakaisa tuwing sumasapit ang kapistahan ni San Agustin. At syempre the whole shebang ng turismo at lokal na negosyo na pinagmamalaki nila sa buong Pilipinas. Sino ba namang hindi nakakaalam sa sikat at napakatamis nilang pastel pastry, di ba? O kaya yung nakakakabang whitewater rafting sa Cagayan de Oro River. Solid na timpla talaga ng sinauna at moderno. So nakita natin ngayon kung paano hinuhubog ng pangangailangan sa maayos na pamamahala at ng heograpiya ang mismong anyo ng Misamis Oriental. Mula sa simpleng salitang Kastila na tumutukoy sa direksyon, naging isa itong probinsyang punong-puno ng buhay, kasaysayan at pag-asa. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Ano yung pinaka hindi nyo malilimutang karanasan sa Misamis Oriental? Nakapag-uwi na ba kayo ng isang kahon ng pastel para sa pamilya nyo? Naranasan nyo na bang mag-rafting doon sa ilog ng Cagayan? At habang pinag-iisipan natin ang nakaraan ng probinsyang ito, nakakatuwang itanong din sa sarili natin. Paano rin kaya hinuhubog ng sarili nating heograpiya at kasaysayan ang direksyong ng ating kinabukasan? Maraming salamat sa pagsama sa explainer na to. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.